Magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. At kayo po ba'y masaya na nandito kayo sa tahanan ng Diyos? Amen. At napakabilis ng panahon at halos kumakalahati na ang January. At alam po natin na kahit gaano kalamig ang panahon, di naman masyadong malamig na kagaya ng dati. Subalit, kumisan tayo pa rin ay mayroong pagtulog na masarap. Huwag lamang matulog ang ating pananampalataya sapagkat ito ay paglaban sa kaaway. Amen? Kaya po sa nakarahang linggo, ating pong inaral kung paano yung fight deception. At alam po naman natin na ang deception ay isang sandata ng kaaway kung paano tayo igupo o kung minsan tayo ay kanyang talunin sa pamamagitan ng kanyang pandaya sa bawat isa sa atin. At kung ayaw mong ma-deceive, kinakailangan na sa punto na ating inaral nung nakarang linggo ay magkaroon po tayo ng deeply rooted in God's Word. At the same time, kailangan po na guided by the Holy Spirit and of course, be active to the fellowship of the believers na kung saan na ang lahat ng ito ay pwede nating gamitin at pwede nating itong gawin sandata sa kaaway. Sapagkat ang kaaway po natin ay hindi yung mga laman o dugo o kundi ito ay mga espiritu na namumuhay sa impapawid. Amen. At sila yung may hari o nagmamayhari, may kapangyarihan sa ating kapaligiran. Kaya kailangan po na be alert na hindi tayo ma-deceive ng kahaway. Amen. Umisan po kasi yung minimix ng devil ang katotohanan at ang kasinungalingan. Ibig sabihin, yun pa rin ho ay isang hindi tamang salita o puro na pagtuturo sa bawat isa sa atin. Kinakailangan, hindi ho nakamix yung half-truth. Kapag half-truth, madali tayong ma-deceive. Sasabihin natin sa ating sarili, oo nga no, parang tama naman. Nakikita niyo po ng nakaraang linggo na ako nakapanood na parang flashback lang sa TV na napanood ko ang Quiapo. Yan. The Black Nazarene. At yung nakita ko doon ay nagsuntukan yung umaakyat sa andas. Talagang labanan, nagsuntukan, duguan. At hindi sila maawat hanggang sa nakialam ang mga pulis. Isipin ninyo na ang mga taong ito ay seryoso doon sa isang debosyon na sinasabi nila na deboto sila. Pero sa palagay niyo po ba, kung totoong Diyos ang kanilang sinasamba at dinibot ang kanilang sarili, magsusuntukan ba sila? Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Diyos na kung saan na puno ng pag-ibig at malasakit sa isa't isa. Kaya ang Diyos na pinaniniwalaan ng 3 milyong tao na nakaraon doon, kahit naririnig pa nila yun, isang Diyos na patay at hindi ang Diyos na buhay na si Kristo na ating sinasamba. Deception. Sila ho'y deceive. At pagkatapos, kahit nasaktan sila, tinanong pa yung mga babae, bakit kayo umakyat? Hindi nyo ba sinasaalang-alang ang inyong sarili na maipuan kayo? Babae kayo. Sabi niya, wala namang ganun kasi nga, para sa Diyos. Hindi totoo yun. Kaya pagbaba ng mga sugatan, pagod, pagkatapos sasabihin nilang, basta't maawakan ko lang yung andas. Tayo kapatid, ang presensya ng Diyos ay nasa ating puso. At nasa ating pagkatao. Mismo sinabi ng ating Panginoon, ayon sa kanyang salita sa Korinto, hindi nyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng banal na Espiritu? Nananaan sa atin ang Espiritu ng Diyos. Kaya naman, kagaya ng awit kanina, we magnify. Kasi, nakikita nyo po yung karakter ng magnify glass na kung saan na pag
iyon ay itinapat mo sa araw, kahit gahano kakapal yung papel at itinabi mo, habang minamagnify mo, susunogin niya yan. Nagkakaroon ng power, yung power na kung saan na masusunog. Kaya, grade 3 kaya pa yata kanita at yun ang magnify glass. Tinuturo ng mga teacher kung paano masunog. Ngayon, kung minamagnify mo ang kaaway, lalaki yan. Kung lagi mong sinasabi, patamad na akong satanas, anyapin na ako may punta. Pinusit na ako ng gaya. Pero sa awit pa lang kanina, buo na ang ating sermon sa pagka-Kristiyano na kung saan, na ito kapag ito ay pinamuhay na natin, pag minagnify natin ang ating Panginoong Yesus na buhay, lahat ay may kapangyarihan at mas malaki ang ating Diyos sa problema, sa karamdaman, sa pangangailangan, sapagkat siya ang Diyos na lumikha ng lahat ng bagay. Kaya, sa umagang ito po, pag-uusapan natin, patuloy pa rin nating ilaban ang ating pananampalataya. Pananampalataya na kung saan na kailangan na lumaban tayo kahit anong mangyari, hindi tayo bibitaw at hindi tayo iinto. Amen po ba? Kaya nga po, ang second week na ating aralin ay temptation is an invitation to sin, that faith that fights temptation. Tandaan po natin, faith that fights temptation. Kaya sabi nga, temptation is an invitation to sin. Labanan po natin ang mga pagsubok o ang mga tukso. Tukso sa anumang huri na dala ng kaaway na hindi natin alam kung ano ang kanyang pamamaraan. Ang nagpo-pollute sa atin ang ating environment, yung nakapalibot sa atin. Sa araw-araw nating pagkagising, meron ng labanan na temptation sa buhay ng bawat isa. Kung minsan pa nga, gumagawa ka ng mabuting bagay, nagwawalis ka sa tabing bakuran ng iyong kapitbahay, pag dumungo siya at mayroon ng temptation, kung minsan wala siya sa mood, kung minsan nakasimangot. Pero, ganun ang temptation. Mayroong kagad na inaabang ang kaaway sa pagkamulat pa lang ng ating mata. Amen! So, ang sikreto rito, kailangan po na paggising mo pa lang, sabihin mo na sa Panginoon, Lord, palitan mo po ang aking paningin ng paningin na mabuti sa lahat sa aking buhay. Kahit ano ito, ihanda mo ang aking puso. Isang panalangin na makapangyarihan sa sarili at nakahanda ka sa buong maghapon. Amen! Kaya nga po, maging biasa tayo. Kinakailangan maalam tayo sa ating pamumuhay bilang Kristiyano kapag tayo ay nag-uumpisa sa araw, sa oras, at hanggang sa matapos natin ang ating gagawin. Dito po, temptation is an invitation to sin. Bakit po nagiging invitation ang temptation upang magkasala ang isang tao? Temptation is not a sin, but to give in or yield to it is a sin. Dito, makikita po natin, as recounted in the Gospel of Matthew, Satan tempts Jesus as he is fasting, he invites him. From this perspective, temptation is an invitation for the devil not just to turn away from God, but to deny who and what God is. Christian understand Jesus to be both divine and human. Ibig sabihin po, maging ang ating Panginoong Yesus, siya ay tinukso ng kaaway na si Satanas. Nagpapasting pa yan ng 40 days and 40 nights. Pero siya ay dinala ng banal na Espiritu upang siya ay tuksuin ni Satanas. What more na tayo kung minsan na tayo ay tamad sa pananalangin at tamad sa pakikiusap sa Diyos, hindi kaya tayo kayang tuksuin o mabilis na matukso at mabihag ng kaaway sa mga tukso at pagsubok sa ating buhay. Dito,
pinapakita ng Panginoong Yesus nang siya nagkatawang tao, 40 days and 40 nights, siya ay nanalangin at nagpasting upang madahig niya ang kanyang aarapin na pagsubok o mga bagay na kanyang papasanin sa kanyang buhay. Kaya nga, sa aklat ng Hebreo, chapter 12, verse 4, if you struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood. Sige po, tayo muna'y manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat po kami sa umagang ito, sapagkat tunay nga, napakalakas namin at kami buhay. Katunayan, Panginoon, puno po ng kagalakan ang aming puso at puno ng kapayapaan upang ikaw ay masamba sa Espiritu at katotohanan. Katotohanan, Panginoon, sa aming mga buhay na ikaw ay buhay. Kaya naman ikaw lamang ang aming itatanghal, ikaw ang aming itataas, at ikaw ang aming papurihan sa aming mga buhay. Sa aming kalagitnaan, O Diyos, ayahan mo po ang iyong banal na Espiritu, ang siyang mga siwa sa bawat isa sa amin, na maglagay ng unawa sa iyong salita, upang ang bawat isa sa amin ay makinabang at walang lalampasan ang bawat isa sa amin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Iyo nga po, Panginoon, na bigyan ng kapangyarihan at magdala ng kagalingan ang iyong salita sa bawat makakarinig sa umagang ito at magpapalaya sa anuman kasinungalingan na ginawa ni Satanas sa buhay ng bawat isa na nananabik at ipamuhay ang iyong salita sa oras na ito. Salamat po. Maging, O Diyos, ang iyong tagapaglingkod. Ayahan mo, Panginoon, na ako ay iyong pangunain sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Hindi ang aking kakayahan sa aking sarili, kundi ang salita mo, ang siyang sasabihin at sasalitain ko, at siyang magdala ng kapangyarihan sa bawat isa sa aming kalagitnaan. Patuloy, Panginoon, ikaw ang aming tinataas at pinupuri. Ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. To have a faith that fights temptation, you must watch and pray every day. Handaan po natin. Kailangan na hindi tayo magkulang sa panalangin sa lahat ng oras. Hindi lang sa panahon na tayo nagigipit doon tayo nananalangin, kundi ito'y ipamuhay na natin at habang tayo ay may ginagawa, habang tayo may iniisip o habang tayo ay may hinaarap, kinakailangan sa lahat ng oras, tayo po ay nakikipagniig sa panalangin sa Panginoon. Pastor, paano mangyayari yan? Di maistorbo ang Hindi po. Ano man po ang iyong ginagawa, yung pakikipag-commune o yung pakikipag-communication sa ating Panginoon, Jesus, yon ay isang panalangin na kung saan na habang ikaw ay nagpapasalamat at umiingi ng gabay, ikaw na'y nananalangin. Amen. So dito, makikita natin na pwede tayong hindi uminto sa kapapanalangin sa buong maghapon. Kaya nga, kinakailangan na tayo ay mapagbantay. Mapagbantay kung ano ang kilos ng kaaway na haharapin natin at kung ano ang dala niya na kung saan natukso sa buhay natin. Kung hindi tayo nagbabantay, abay, hindi natin nalalaman na tayo pala ay pinangungunaan na ng kampon ng mga demonyo sa ating mga buhay, maging ang ating aksyon, pag-uugali, pananalita, o bagay na kung saan natin ginagawa, kung minsan hindi natin nalalaman na tayo pala ay minamanupila ng kaaway sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Kaya mapagbantay. Watch and pray every day. Sa Matthew 26 verse 41, watch and pray so that you will not fall into temptation. Kung ayaw mong mahulog sa anumang pagsubok o sa anumang tukso, kinakailangan na ikaw ay mapagbantay at mapanalangin. The spirit is willing, but the flesh is weak. Ang espiritu ay malakas, subalit ang katawang lamang ito ay maina kung minsan. Marami ang gustong makamit ng katawang laman nito o kaya gusto niya ma-please niya ang lahat ng kanyang nakikita at sinasapawan niya ang espiritu
na kung saan na sumasa atin, kung minsan nakakaligtan natin na manalangin at nalilimutan natin na ang nasusunod na ang laman. Nakita niyo po ang mga hospital ngayon ay puno, walang ICU. Bakit nangyari yon? Kasi nga, sa mga nakaraang holidays, walang ginawa ang tao kundi kumain, gumastos, magsaya. Sa ginawa niya kaya mula ng Christmas and New Year, ilang kayang beses na nanalangin ang tao o kaya naman ay ilang beses kumain. Maaaring kumain na pagkatapos dahil holidays, sasabihin niya, o labas tayo, o punta na naman tayo doon. Napakaraming deception ang ginagawa ng kaaway kung hindi natin alam at pagkatapos yung mga tukso o pagsubok na inaarang niya sa atin, doon tayo kung minsan nagugupo ng kaaway na hindi natin namamalayan. Kapatid, sabi nga, watch and pray so that you will not fall into temptation. Hindi po tayo mauulog sa temptation kung tayo ay puno ng pananalangin. At kapag ikaw ay puno ng pananalangin, ibig sabihin na kung saan na ikaw ay nakarating sa pamantayan na gusto ng Diyos. Alam niyo po ba na kapag tayo ay puno ng pananalangin at kapag tayo nananalangin, parang dama mo sa iyong sarili, hindi lang parang, kundi dama mo sa iyong sarili na binibisita ka ng Diyos ng kanyang presensya. Amen. Yung wala kang alalahanin, wala kang iniisip, at walang bagabag sa puso, panatag ka kahit anong mangyari. Ano man ang iyong naririnig, hindi ka nababagabag. Ano man ang mga bagay na nangyayari, hindi iniisip mo ang iyong sarili ay mayroon din kasiguruhan sapagkat puno ka ng kapangyarihan ng pananalangin at katunayan ang presensya ng Diyos ang yumayakap sa iyo at siya'y kasama mo. Amen. Kaya, when it comes to prayer, Jesus is the best example we can follow. Mismo ang ating Panginoon, nung siya ay tinukso ng kaaway, he never yield to the devil. Nung siya ay nag-fasting ng 40 days and 40 nights, siya ay gutom. At abang lupaypay ang kanyang laman na katawan bilang katawang tao, dumating itong si Satanas, ang sabi niya, ito ang bato. Di ba? Ikaw ang anak ng Diyos. Kaya mong gawing tinapay ito. Ano ang sagot ng ating Panginoon? Sinabi ng Panginoon sa kanya, anong sabi niya? It is written, man shall not live on bread alone, but in every word that comes from the mouth of God. Saan ngayon ang bibig ng Diyos sa ating kalagitnaan? This is the mouth of God. Ito ang bibig ng Diyos sa ating kalagitnaan, ang kanyang salita. Salita na nagbibigay buhay, nagbibigay kapangyarihan, naglilinis sa buhay ng bawat isa sa atin. Pag hindi mo binuksan ang bibig mo at ang mga mata mo, hindi ka nagbantay, hindi mo maunawaan ang bibig ng Diyos. Kapatid, in 2025, gawin po natin na tayo ay maging masigasig bilang isang Kristiyano. Pasama ng pasama ang mundo. Naging kung minsan, mga kapitbahay mo, pasama ng pasama. Kamag-anak mo pa. Kung minsan, makakabili lang ng maraming sasakyan, aalisan ka ng parking. Makikipag-away ka pa. Kapag nakipag-usap ka, nabigyan kanyang parking, akala mo dahil sa yaman niya, sinasapawan ka, ngiti-ngiti pa siya. Ganoon ang nangyayari sa panahong ito. Kaya, kung wala kang pagkaalam sa salita ng Diyos at ang buhay mo ay hindi mo sinentro kay Kristo, madadahig ka ng mundong nangyayari sa kasalukuyan. Beware! Kailangan po, watch and pray. Prayer make us strong to fight temptation. Ang panalangin, siya ang nagiging sandata na malakas na paglaban sa mga tukso at pagsubok. Kung ikaw ay puno ng panalangin, nasa sayo ang banal na Espiritu ng Diyos. At kapag ang Espiritu ng Diyos ay nananaan sa iyo, ikaw ay isang tao na walang pakialam
kahit na ikaw ay mamatay, hindi ka pa rin bibitaw kay Kristo. Kaya nga, itong kailangan ng Kristiyano sa kasalukuyan upang sa ganoon, ang lahat ng nakapalibot sa atin, sila ang ating maikayat at hindi tayo ang maikayat nila. Minsan nakakalungkot. Sa mga iba, buti na lang dito. Kaya ako sinasabing buti na lang, Lord, di po namin pinagyayabang, kundi ang pinagyayabang namin, yung bagay na ibinibigay at pinagkakalaw mo sa kaisipan ng namumuno rito. Buti na lang dito. Hindi pinapasok kung ano man ang uso sa labas. Sa mga ibang churches, kung anong uso sa labas, pinapasok sa church. Ano ang dapat mangyari? At tayo, kung ano ang uso sa church, iyon ang ating inilalabas sa labas. Upang sila ay ating maikayat. Kaya kapag dumating na ang puntong ang uso sa labas ay pinapasok dito sa church at yun ang sinusunod, kahit kami pwede nyo kaming ilahin at ilabas sa sambaang ito sapagkat hindi na tama ang aming mga ginagawa. Kapatid, dapat mangyari dito kung ano ang nandito, iyon ang ilabas natin sa mga tao upang sa ganoon, pagpasok nila dito ay mabago ang kanilang isipan at kikilalanin nila na si Kristo, siya ang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang mga buhay. Kapag inari mong Panginoon ang Panginoon, hindi na ang iyong sarili ang nasusunod. Sabi nga ni Bishop Jonaber Lucloan, buti na lang, sabi niya. Naiisip ko na ang Panginoong Yesus ang Panginoon ko. Hindi ko lang tinanggap na Panginoon, kundi tinanggap ko pang tagapagligtas. Kung tinanggap ko lang na tagapagligtas ang Panginoong Yesus, sabi niya, oo, ligtas ako, pero nakakagawa pa rin ako ng masama. Kasi tinanggap ko lang siya bilang tagapagligtas. Pero tinanggap ko siya bilang Panginoon, kaya ang may hari sa buhay ko ngayon, ang Panginoong Yesus na, at hindi ang aking sarili. Ganyan po dapat ang pag-uugali natin. Hindi yung tanggapin mo si Kristo bilang tagapagligtas lang. Panginoon. Pagkatapos mong tinanggap na Panginoon at tagapagligtas, iyan, siguradong sigurado, gagaya ng awit, be magnified the Lord. Amen! Kaya kapatid, napakapalad ho natin sapagkat isa tayo sa mga sinasabi sa Biblia, sa banal na kasulatan. Marami ang tinawag, subalit kakaunti lang ang napili. Tayo ay napili kasama sa mga tinawag na lumitaw sa mundong ito. Lahat ng tao na nabuhay at nagkaroon ng buhay, iyan ay tinawag ng Panginoon sa sinapupunan ng ating mga magulang upang sila'y mabuhay at positionally na dapat sila ay makasama ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Kaya sila lumitaw dito sa mundong ito. Kung hindi ka kaya isinilang, saan ka? Saan ka kaya? Siyempre, wala ka. Kasi hindi ka isinilang. Pero isipin mo yan, bakit ako nandito? Bakit ako pa? Sa milyon na itlog ng babae, ng nanay at tatay mo, bakit ikaw ang born champion? Kapatid, isipin mo yon upang sa ganoon, bigyan mo ng pagpapaalaga ang iyong buhay at huwag mong sayangin ang iyong buhay dito sa papasok na 2025. Gawin mo ang pinaka-the best mo sa buhay na iniisip mo na ikaw ay nabubuhay sa ilalim ng pamamahala ng ating Panginoon. Kaya nga, kung ganoon ang kaisipan ng tao, siguradong mapayapa at puno ng isang bagay na makita mo na kapayapaan sa kapaligiran at kasaganaan ang tatamuin ng bawat tao na mayroong kaisipan na ganoon. Dito po, Mark 9, chapter 28 and 29. And when he had come into the house, his disciple asked him privately, why could not cast it out? So said to them, this kind can come out by nothing but prayer and fasting. Alam niyo po, dito sa verse na to,
kung babasahin mong buong version, ang ating Panginoon nung siya'y bumaba, kasama niya si Peter, John, and James, ang kanyang iniwang alagad ay mayroong isang inaalian ng espiritu na bata at ito ay bumubulang bibig yung pagkatapos ay umiikot kapag inaalian siya ng masamang espiritu. Hindi napaalis ng mga apostles na natira na siyam na hindi kayang palayasin ng demonyo. Kaya dito, sinabi rito sa ating binasa sa verse, ang sabi nga ng ating binasa ng Mark, and when he had come into the house, his disciple asked him privately. Sapagkat, nung karating ng ating Panginoong Yesus, sabi niya, akin na ang bata, dalhin niyo rito. At may sinabi ang Panginoon, ang sabi niya, kayong mga lahing walang pananampalataya, hanggang kailan kaya ako makakasama ninyo at hanggang kailan ko kayo pagtitiisin. So, ang sabi ng Panginoon, kinas out niya ang demons at pagkatapos, pagkaalis nun, nagtanong ang mga alagad, ang sabi nila, bakit po hindi namin napalayas? Dito kasi ang sabi, sa ibaba, in verse 29, so he said to them, this kind can come out by nothing but prayer and fasting. Hindi mo pwedeng paalisin yan o itaboy o siya i-cast out kung hindi ka nananalangin o kung wala kang pananalangin at hindi ka nag-fasting. Ibig sabihin, kung hindi ka nag-fasting ho dito, ang fasting ay hindi lamang ho sa pagkain. Kumisan, sobra tayong panood ng TV o sobra tayong ginagawa na hindi nakapaukol sa ating Panginoon. Fasting. Ibig sabihin ng fasting, kinakailangan na dagdagan natin ang ating oras sa ating Panginoon na pananalangin. O kumisan, mas marami pa ang panahon natin na kumakain. Mayroon ng almusal, merienda, panangalian, merienda, apunan, merienda. And then, sasabihin na naman, midnight snack na naman yung, ano bang tawag doon? O, tapos, madaling araw, coffee. Napakarami. Pero kung minsan nanalangin ka, minsan ka lang nanalangin. Dito, kailangan magkaroon tayo ng fasting. Sabi nga, to cast out demons, we must strengthen our faith through prayer and fasting. Ang pagpapasting po ay isang bagay na nakikita ng kaaway na ito ay isang sandata na napakalakas para sa kanya. Sapagkat lahat na nasa ating kapaligiran ay para sa laman. Subalit kung palalakasin mo ang iyong espiritu, ay yun nangangahulugan na iwasan mo ang lahat ng ninanasa ng laman, kundi ang espiritu na sumasayo at isinesave mo ang kaluluwa mo doon sa kaatulan. Kaya, to cast out demons, we must strengthen our faith through prayer and fasting. Ang demonyo hindi makakalapit sa iyo. Sinisiguro ko na kapag ikaw ay puno ng panalangin at puno ng papasting sa mga pagkain, sa anumang pita ng laman o yung gusto ng katawan, kapag ikaw ay sinasalubong ng kaaway, tiyak, in the name of Jesus, pagbanggit mo pa lang, siguradong talsik na ang kaaway. Kaya dito, sa Luke 18:1, one day Jesus said in the disciples' story to show that they should always pray and never give up. Always pray and never give up. Kung titingnan mo po ang tekstong ito, kapag ikaw ay hindi nananalangin, tiyak wala kang maabang pasensya. Or wala kang determinasyon sa buhay. Subalit, huwag kang uminto ng pananalangin sa lahat ng hinihingi mo, lalo na kung ang pinapanalangin mo ay katarungan o kaya pag-asa sa buhay. Kasi dito, ang babaeng balo na kung saan na humihingi ng hustisya, inalimbawa ng Panginoong Yesus. Ang sabi niya, yung judge dito, walang kinikilala, walang kinatatakutan na tao. Pero sa walang hinto na paghingi ng babae, ito ay ipinagkaloob niya. Kaya inalimbawa ng Panginoon
what more na ang Diyos ay igit na mabuti sa judge na kanyang tinutukoy. Amen! Huwag ho kayong mag-give up. Huwag kayong mawalan ng pag-asa. Tila everyday kapag kayo ay nananalangin, yung alam mo na papalapit ng papalapit, papalapit ng papalapit. Hindi yung duda sa ating isipan ang ilalagay mo. O yung sasabihin mong, lalo na kapag ikaw ay nanalangin ng may karamdaman, lagnat na lang. At pinag-pray mo kapag pagkatapos ay lalapitan mo, sasabihin mo, mapaliya pa. Aba, wag na isabo. Siguradong sigurado, yung pananampalataya mo ay hindi nabuo sapagkat ikaw ay may duda kung ito'y naalis o hindi naalis. Amen! Kinakailangan pirme ang ating pananampalataya, kalakip ng pananalangin na kung saan na mayroon tayong pag-asa at alam natin na tinutugon ng Diyos sapagkat hindi mo man nakikita ang ating Panginoon, hindi mo man nararamdaman, patuloy pa rin siyang gumagawa sapagkat siya ang mabiyayang Diyos na nagbibigay sa lahat ng oras at panahon. Ito ang karakter ng ating Panginoon. Hindi siya nagiging maramot. 1 Thessalonians 5:17. Never stop praying. Prayerless will make you weak. Tandaan mo, kapatid, kapag ikaw ay kulang sa panalangin, ikaw ay mahina, laging pikong. Kung minsan, parang balat sibuyas. Buti pang balat pipino. Kung pipino, may tusok-tusok pa eh. Pero yung balat sibuyas, napakasensitibo. O kaya, buti na lang maging balat kamatis, napakamahal ng kamatis. Kaya nga, prayerless will make you weak. Itong tandahan ninyo. And to have a faith that fights temptation, you must turn down all the temptation. Alam niyo po, kapag ang lahat ng tukso na lumalapit sa iyo ay iyon ang inayawan, hindi na ito pwedeng umantong sa kasalanan. Kasi nga, kapag pinatusan mo ang tukso, siguradong ito ay mamumuo sa isipan mo. Mga lalaki, ewan ko kung ako lang ang may ugaling ganito noon. Buti na lang ngayon, napapaglabanan ko. Pakinggan yung maigi. Kapag nakakita ng isang babae kahit nakatalikod, halimbawa, maiksi ang nakapants or maiksi ang damit na kulang sa tela, nakatalikod dyan, medyo mahaba ang buhok, ang tingin niya kung saan pupunta yung babae, inaatid niya. Kapag gano'n ang ating kaisipan, ibig sabihin nun, namumuo sa kaisipan natin yung kasalanan na ang tukso ay ating niyayakap at nilalagay sa isipan hanggang ito ay maipon. At sa panahong yon, uutusan na niya ang iyong sarili kung papaano mo gagawin ang ninanasa ng iyong isipan. Kaya nga, kung gusto mo na mawala sa iyong arapan o sa iyong buhay ang mga tuksong ganito, doon pa lang sa unang tingin, wala nang pangalawa. At sabihin mo, pag unang tingin, Lord, bigyan mo po ako ng lakas upang mapaglabanan ito. Amen! Kapag ganoon ang kaisipan mo, tiyak ang mamamayani sa iyo ang katwiran at kabanalan ng Panginoon. Aalisin niya ang iyong maruming isipan. Ito ang mga pamamaraan. Turn down all the temptation. Sino ang alam ninyo na tumakbo doon sa tukso? Si Joseph, the dreamer. Di ba maganda si asawa ni Potiphar na kung saan na, siyempre, mga Egyptian yan. Pili, reyna. Anong sinabi niya? Anong sabi niya kay Joseph? Joseph, alika, sipingin mo ako. Bigyan mo ako ng souvenir baby. Wala yung souvenir baby, ha? Inaano ko lang yun sa inyo para magising kayo. Pero ang sabi niya, sipingin mo, araw-araw. Pero anong ginawa ni Joseph? Tinatakbuhan niya, tinatanggihan niya. Turn down all temptation. Siya'y lumalayo. At wag na nating buhayin ng kanta ni
Hindi naman Imelda pa, Evangelyo, o tukso, layuan mo ako. Hindi mo lalayo ang tukso. Mali yung hawit yon. Dapat ikaw ang lumayo sa tukso at hindi ang tukso ang lalayo sa iyo. Amen? Kaya nyo bang lumayo sa tukso? Yung iba gusto pa nila. Bahala kayo. Basta't sinabi ko na. Ano, kaya ninyong lumayo sa tukso? Yun. Salamat sa Diyos at nakumbinsi kayo. James chapter 1 verse 13 and 15. When tempted, no one should say, God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does He tempt anyone. But each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire and enticed. Then, after desire has conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is full grown, gives birth to death. Kaya, ang kasalanan, sabi nga kanina, yung nag-i-invite ang temptation ng kasalanan, ang tukso at nagiging kasalanan yan kapag yan ay iyong pinabayaan makapasok sa iyo o in-entertain mo. Pero abang nakapalibot sa sarili mo yan, hindi pa kasalanan yan. Kaya, wag na wag mong entertain. Kapag in-entertain mo, nagiging kasalanan at pinagbuntis mo, ang sinasabing concept dito, pinagbuntis mo, ipon ng ipon sa puso, sa isip, pagkatapos, birth. Isisilang yan. At ano ang magiging resulta? Birth to sin to death. Ano ang sinasabi rito? Hindi physical death ang unang tinutukoy dito. Maaaring pwede rin ang physical death kapag ikaw ay na death sentence. Pero, ang sinasabi ho rito, the separation from God's relationship. Yung spiritual mong buhay ay mapapaiwalay sa doon na ninanais ng Panginoon na ikaw ay makasunod. Amen. Kaya nga, kinakailangan each person is tempted when they are dragged away by their own evil desire. Yung karumian ng kaisipan, iniipon mo, o bagay na kung saan na ito ay yung laging minemeditate. Kapag tumagal ng tumagal yan at nahimbak na yan, tiyak ang kaisipan mo ay magbabago. Kung anong inimbak mo na kaisipan na hindi tama, yun na magro-rule sa iyo at magagawa mo ngayon ng lahat ng inisip mo ay mayroong puwersa ng kadiliman. Amen! Kaya, anong gagawin natin? Turn down na. Kailangan alisin na sa arapan. The beginning of temptation is always you in your mind where the battle begins. Sa ano nag-uumpisa? Sa kaisipan ang nag-uumpisa ang giyera. Whenever sin tries to creep into your thoughts, stop immediately. Do not meditate on it. Stop. Sasabihin mo na kung saan na, hindi, ayaw ko yan. In Jesus' name. At yun ang kapangyarihan ng Diyos na magsasanggalang sa bawat isa sa atin. Kapatid, di natin pwedeng sabihin, sabi nga ng Bible na, huwag mong sabihin na ikaw ay matatag. Baka ikaw ay matumba at hindi ka na makatayo. Ibig sabihin, ang isang tao na nagsasabing, kaya ko, sa iyong sarili, kapag yun ay sinabi mo, at hindi mo sinabing, kakayanin ko ito sa pamamagitan ni Kristo. Amen! It's all about Jesus. Amen! Kinakailangan na lagi mong ilagay sa iyong isipan ng lahat ay kaya ng Diyos upang sa ganoon, sa pamamagitan ng inyong pagme-meditate, alam na alam mo kung ano ang maging estado ng tayo ng buhay mo at abang ikaw ay nakikibaka sa mundong ito. Tiyak, ikaw ay panalo, kapatid. The beginning of temptation is always in your mind where the battle begins. Nasa isip po yan. At ilalagay mo sa puso. Whenever sin tries to creep into your thoughts, stop it immediately. Sa ganoon, do not meditate on it. 2 Corinthians chapter 10 verse 3-5. For
Though we live in the world, we do not wage war as the world does. The weapons we fight with are not the weapons of the world. On the contrary, they have divine power. Ibig sabihin ng divine power dito, yung spiritual power ang tinutukoy. To demolish strongholds. We demolish arguments in every pretension that set itself as against the knowledge of God. And we take captive every thought to make it obedient to Christ. Amen. Paano ka magiging obedient kay Christ? We take captive every thought. Alisin mo ang lahat ng iyong isipan na para sa iyo lang at ayahan mo ang salita ng Diyos o mismo ang Panginoon ang siyang magbigay ng ideya at hindi ang iyong sarili. Kapag ginawa mo yon, kapatid, tiyak, ikaw ay lalakad na isang Kristiyanong matuwid at Kristiyanong banal, sapagkat banal ang Diyos, kaya ka nagiging banal. Amen! Di po natin kayang magpakabanal. Subalit, kakayanin natin yan sa pamamagitan ng ating Panginoon kapag sinabi mong, Lord, banalin mo ako at ikaw ay magiging banal. Ayaw ko po ng mga kasalanan ito. Ayaw ko po ang mga karumiang ito. At ayaw ko ang tuksong ito. Sa ganoon, ang Panginoon ang kikilos at mangunguna sa buhay natin. Amen. Ephesians 4:27. Don't give the devil a chance. Ali pastor, agya sigurong nung baga kayong boxing. Parang ako lang si Fernando Pabugbog muna ako ng pagbugbog. Pagkatapos ako nang mananggagati. Kapatid, tiyakin mo. Kapag ikaw ay binugbog ni Satanas, ay makakabangon ka pa. Baka kapag ikaw ay kanyang binugbog, simenteryo ang dating mo. Di pwede yun. Pelikula lang yun. Kinakailangan ikaw ang bumugbog kay Satanas upang sa ganoon, papalapit pa lang, siya ay umaaripas ng takbo at iiwanan ka. Amen. Paano yun? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Lagi mong i-confess, I am righteous because of Christ. Lagi mong sasabihin yon, no condemnation awaits from me because of the blood of Christ. Iyan kapag naririnig niya lagi sa iyan at alam niya kung anong estado mo, tiyak hindi siya makakalapit at aanap na lang siya ng ibang Kristiyano na naglalaro ng apoy. Amen. Maging puro tayo. Yung iba, hindi nila naiintindihan yung puro Kasi nung panahon na ako'y wala pa sa pagkakristyano, ako'y isang sabungero. Inaanap ko, purong Texas. Totoo ito. Putol na ang ulo at hindi pa putol ang lalamunan pero tumutuka pa. Puro Tayo, binugbog man tayo ng problema. Binugbog man tayo ng tukso. Kung tayo puro kay Kristo, mananatili pa rin tayo. Maraming kasabihan na kung saan bisan ay kung pakinggan mo ay tama. Tulad na lang na kapag ikaw ay apong-apo na sa hirap, gipit na gipit ka. Ang taong nagigipit kahit sa patalim kumakapit. Tinuro pa ng ating mga lolo't lola yan. Subalit, isa ang aking sasabihin sa inyo ngayon. Ang Kristiyanong nagigipit kay Kristo kakapit. Amen! Ito ang sa atin. Hindi na yung patalim sapagkat kapag inawakan mo yan, masusugatan ka, masasaktan ka. Subalit kapag tayo kumapit kay Kristo, sapagkat siya ay gentle, ang sabi nga niya, ang pamatok na ibibigay ko sa inyo, yakma, hindi ka mahihirapan. At yan ay sakto sa iyo. Tiyak, ganoon ang gagawin ng ating Panginoon. At tandaan natin, ang ating Panginoon, kapag tayo ay binigyan ng pagsubok, tiyak, mayroon na kagad na kalutasan ang lahat ng yan. Inihanda ng Panginoon sapagkat alam niya kung anong kakayanin mo, kapatid. Magtiwala ka lang sa Kanya. Magtiwala ka lang sa Kanya. Ephesians 4:27. Don't give up the devil a
a way to defeat you. Kanina, ano sabi? Don't give the devil a chance. Ngayon, don't give the devil a way to defeat you. Kaya, wag mo na siyang bigyan ng pagkakataon. At hindi mo siya hayaan na makaroon siya ng butas. Alam niyo po, sa gyera, yung shield of protection na sinasabi, kapag ikaw ay nakipaggyera, lahat ng katawan mo ay balot. Subalit, siyempre, yung sa siko dito, hindi naman mabalot lahat yan dahil lumalaban sila at sila ay lumalakad. Kaya yung kahaway, kapag nakita niyang may siwang yung dito at saka kapag gumagano ang kahaway sa gera, doon niya ilalagay ang kanyang tandos dito. Bakit? Kasi nga, mayroon siyang siwang. Kaya ang kaaway, huwag mong bigyan ng siwang na makikita o huwag mong bigyan ng chance sa buhay mo upang sa ganoon, wala siyang malabasan o madaanan na ikaw ay gapiin. Amen! Kahit katiting, huwag mo siyang bigyan ng pagkakataon. Kaya dito, never the devil a foothold, a chance or a way to defeat you, turn down all forms of temptation. Kapatid, tandahan mo, lahat ng temptation, i-turn down mo na. Kung papaano nang sinasabi natin sa awit na kaya nating ilagay sa paanan natin ang diablo at siya'y ating yuyurakan. Kapag mayroong pagsubok at may tukso, lagay mo na sa paanan mo at sasabihin mo, dudurugin kita sa kapangyarihan ng aking Diyos na ang banal na Espiritu na sumasa akin. Hindi mo siya bibigyan ng pagkakataon na siya'y makabangon pa. To have a faith that fights temptation, you must submit to God to resist the devil. Ibig sabihin, submit to God to resist the devil. James chapter 4, verse 6-7. But He gives more grace. Therefore it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Submit yourself, therefore, to God, resist the devil, and he will flee from you. So, dito makikita po natin, but He gives more grace. Maraming biyaya na naibibigay ang Panginoon at hindi ka kukulangin, kapatid, sapagkat tunay nga'y pinatunayan niya kay Pablo nung siya ay 3 beses na nanalangin na pinapaalis niya ang tinik sa kanyang lalamunan. Di natin masabi kung ito ay physical o mga torture sa kaisipan na pinapaalis ni Pablo. 3 times I fled this, sabi ni Pablo, pero hindi inalis. At anong sinagot ng ating Panginoon? My grace is sufficient for you. Amen. Ang biyaya ng Diyos ay sufisyente sa iyo, kapatid. Kaya may mga maraming binigyan ng biyaya. Kung minsan hindi man mayaman, kung kumpara mo sa iyong sarili, pagkatapos ay napakapayapa ng kanyang buhay. Maraming biyaya na ibinigay ng Panginoon na kapayapaan sa kanya. Ikaw naman na mahinitin at kung minsan ay kulang sa pasensya, konti lang yung biyaya na ibinigay sa iyo ng Diyos. Kaya nga, habang konti ang pakikipag-ugnayan mo sa Diyos, yung communication mo sa prayer, konti rin ang ibibigay ng Panginoon sa iyo. Kaya, anong gagawin natin? Kailangan na kung saan, isubmit mo ang iyong sarili. Buho at hindi 50-50. Kapag sinabit mo, ay Lord, ininamo pong kaingin niya, submit ko. Isubmit ko po, Lord, ka na akong sarili, pero kaya po pwedeng isubmit ka na akong bulsa para magkalog ko. Ay, pwede ito. Kailangan makasubmit yan in kabuuan mo at maging nanuman in property at nanuman in keka makasubmit kay Diyos kanita ing diablo makagawa. Amen! Dito, the word submit in the New Testament comes from the Greek word upatasso, which means to obey, put under, be subject to. Submit oneself to, put in subjection under, or be under obedience or obedient to. Dito, I can't also translated as subject or subjection. Sa AIG po kinuha yan.
At dito makikita ninyo, ano ang pinaka-key rito? Kinakailangan na maging obedience or obedient to. Yung mayroon kang pagsunod, lahat ay pinagkakatiwala mo sa Diyos. And then, sabi nga, para i-resist the devil. Tandaan mo kapatid, yung mga mayayabang ay binabagsak ng Diyos. Subalit ang mapagkumbaba ay binibigyan niya ng maraming pagpapalang biyaya. Sabi nga rito, kung papaano ang ating puso at isipan ay puno ng kataasan, tiyak, hindi mo mararanasan ang biyaya ng Diyos. Kasi ikaw ay napailalim doon sa isang kayabangan o kataasan na ang iyong sarili, ang iyong iniisip na ikaw ay mas nakakaigit sa iba, ibig sabihin nun, tinataas mo ang iyong sarili. Delikado po yun. Ikaw ay lalagpak, tiyak, at ikaw ay babagsak. Sapagkat ang sino mang nagtataas sa kanyang sarili ay ibabagsak ng Diyos. Subalit, ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay iaangat siya ng Panginoon. Amen! Kaya nga, ugalihin mo natin sa tingin natin sa ating sarili na nakakaigit ang ibang tao upang sa ganoon mawala ang ating kayabangan. At tiyak tayo ay magkakaroon ng isang puso na kung saan na nakapailalim sa pamumuhay bilang isang Kristiyano at ang ating sarili makita mo na ikaw ay isang tao na mayroong maabang pasensya sapagkat ikaw ay nakasubmit at masaya at hindi nakakaramdam ng pagod, walang reklamo, o kaya naman sa buong buhay mo kapag ikaw ay gumagawa, tiyak nararanasan mo na ito ay napakadaling tapusin at hindi mo nalalaman na ang oras ay lumipas na. Bakit? Kasi nakapasubmit ang buhay mo sa ating Panginoon at ang lahat. Kuminsan sabi, napakabilis ng oras. Kagaya nito, napakabilis ng oras. Winarningan na ako. Mabilis ang oras. Kasi di ko man namalayan. Sa kasisigaw ko mula kanina. Gusto pa na akong pahintuin. Amen? Kaya, wag tayong magkaroon ng isang kaisipan sa 2025 na to na para sa ating sarili, kundi gawin natin na ang ating sarili ay isubmit sa Panginoon sapagkat alam naman ng Diyos kung ano ang nakakabuti sa atin. Dito, if we obedient to God, that means we are submitted to Him, which give us the power and authority to resist the devil, and he will surely run away. Alam nyo ho, pupulay ang kalaban, patse, makapasubmit ka kay Diyos. Eya mileleke ko. Amen. John chapter 15 verse 7, anong sabi ng salita? If you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Dito, kung babasahin mo ang tekstong ito, gusto ng Panginoon na papanatilin mo na ikaw ay nakaagapay sa Kanya, na ikaw ay nakadikit sa Kanya, na ikaw ay nakapasubmit sa Kanya, sa ganoon magbubunga ka at anuman ang ingin mo, ipagkakaloob ng Diyos sapagkat ang buhay mo ay pinagkatiwala mo na kay Kristo. Abide in Christ. Kaya kung babasahin mo yon, na kung saan ang salita ko ay mananatili, kung ang salita ko ay mananatili sa iyo, at ako naman ay mananatili din sa iyo, at ikaw ay magbubunga ng sagana. Sapagkat, ang sabi nga, if you abide in me and my words abide in you, ask whatever you wish. Ibig sabihin na, anuman ang hingin mo. Bakit anuman ang hingin mo ay pagkakaloob? Ibig sabihin dito, yung inihingi mo na nakakabuti, hindi naman yung, ganun ba? Kasamang kita, sipin nyo, bukas, panalangin keng mawala na eh. Hindi yung nakakabuti yan. Hindi ka pakikinggan ng Panginoon. Sapagkat curse, sumpa, ang iyong pinakawalan at hindi pagpapala. Amen? Ang sinasabi rito,
lahat lang na nakakabuti sa iyo, ingin mo at ipagkakalob ng Diyos. The Greek word of abide is meno, meaning to stay, manatili, remain, manatili pa rin, live, dwell, yung sa kanya ka manaan, abide, yung nakadugsong ka o nakadikit ka sa kanya at hindi ka iwalay, to be in a state that begins and continues, yet may or not end or stop. To abide in Christ is to follow example of life obedient to the will of God. Amen. Kung ano ang nais ng Diyos. Ano ba ang will ni Lord? The will of God is the Word of God. Amen. Kung ano ang will ni Lord, yung salita niya ay iyong tuparin, ang salita niya ang iyong sundin. Yun ang will ni Lord. Sa ganoon, hindi ka maligaw at hindi ka mapapabayaan ng ating Panginoon. And as long as we live in Christ and His Word, the devil will be afraid of us. Tandaan natin, kapatid. When we submit and abide in the Lord and His Word, we have no power and authority to use His Word as the sword of the Spirit. Ang salita ng Diyos, meron tayong sandata. Ito ay magkabila ang talim at ito po ay tumatagos sa kasukasuan. Iniiwalay niya ang kaluluwa doon sa Espiritu. Ganyan katalim ang salita ng Diyos. Kaya sa umagang ito, kung tinatamaan ka, kapatid, sabihin mo, praise the Lord. Tinatamaan ako, praise the Lord. At sigurado, iyon ay nakakabuti sa iyo. Ephesians 6:17. Put on salvation as your helmet and take the sword of the Spirit, which is the Word of God. Ano ang nakapagbibigay at nakapagtitibay ng kaligtasan natin? Ang salita ng Diyos. Amen. Ito ang nakapagpatibay at itong nakakatibay. At ito rin ang nagkakaroon tayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. That is the sword of Spirit na sinasabi. Our right relationship with God through submission and abiding give us authority to use the name of Jesus. Kasi magagamit mo ang pangalan ng ating Panginoon kung ikaw ay nakapasubmit sa Kanya at takot na takot ang demonyo. Dito sa Acts, ito ang kwentong ito, mayroong mga 7 lalaki na gumagaya na hindi naman nila ipinailalim ang kanilang sarili sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang nangyari, ang sabi sa Acts chapter 19 verse 13 and 16, a group of Jews was traveling from town to town, casting out evil spirit. They tried to use the name of the Lord Jesus is there in their incarnation, saying, I command you in the name of Jesus, whom Paul preaches, to come out. 7 sons of Sceva, anak o ni Sceva ito, a leading priest, were doing this. Sila, makikita mo, anak sila ng saserdote. At akala nila ay mayroon silang kapangyarihan. And we're doing this. But one time, when they tried it, the evil spirit replied, no, sabi nga rito, I know Jesus and I know Paul, but who are you? Then the man with the evil spirit lived on them and overpowered them and attacked them with such violence, and they fled from the house naked and battered. Kapatid, hindi ka gagaya-gaya lang na akala mo ang Panginoong Yesus o ang pangalan niya ay ginagamit mo na makapangyarihan. Kung ikaw naman ay gumagawa ng laban sa Kanya, baka ang demonyo ay lumundag sa iyo. Siguraduhin mo na nakapasubmit ang iyong buhay kay Kristo at kung ano lang ang ninanais niya ang ginagawa mo. Then, you have the power, the Holy Spirit, and use the name of Jesus. Tiyak, ang demonyo ay mangangatal. Siya ay aalis. Amen! Kaya, siguraduhin mo na ikaw ay nabubuhay bilang isang Kristiyano na tagasunod ni Kristo, na kung saan na ikaw ay mayroong kapangyarihan. Faith that fights temptation. To have a faith that fights temptation, you must watch and pray.
every day. Turn down all the temptation and submit to God to resist the devil. In 1 Corinthians 10:13, the temptation in your life are no different from what they experience, and God is faithful. He will not allow the temptation to be more than you can stand. When you are tempted, He will show you a way out so that you can endure. Tandaan mo kapatid, ang Diyos, hindi Kanya tinutukso at hindi ka tutuksuin. At kagaya ng sinabi ko, kapag ikaw ay dumadanas ng pagsubok at tukso, mayroon ng solusyon na ibinigay ng Diyos. Ingin mo lang sa Kanya. Sabihin mo lang, Lord, di ko kaya to kung wala ka. Lord, alam mo po kung ano ang buhay ko. Pinapaubaya ko sa iyo sa oras na ito at inihingi ko ang kalakasan ng banal na Espiritu. Tiyak, sasagot ang Panginoon. Amen. Apart from me, you can do nothing, sabi ng Panginoon. Kapatid, sa umagang ito, ang gusto ng Panginoon na ang kabuuan ng buhay mo ay submit mo sa Kanya. God will always show us a way out of fight temptation. The Greek word of temptation is Pirasmos, meaning test, trial, temptation, and putting to the proof an experiment of good experience to evil, solicitation, discipline, or provocation. By implication, adversity and temptation. Yun ho ang kahulugan ng Greek word ng temptation. James 1:12, ang sabi nga, great blessing belongs to those who are tempted and remain faithful. Malaking pagpapala at biyaya ang ipagkakaloob ng Diyos kung ikaw ay daranas ng kapagsubukan at kung ikaw ay dumaranas ng tukso, kapatid. After they have proved their faith, God will give you them a reward of eternal life. God promises this to all people who love Him. Ang sabi nga, you are truly blessed when you stand firm in your faith and fight all forms of temptation. Anuman klaseng pagsubok at tukso yan, kapatid, labanan mo. Tandahan mo, ang umaayaw ay hindi magwawagi. Subalit, ang mananatiling tapat sa Panginoon hanggang wakas ang siyang maliligtas. Amen! Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon. Tayo po'y tumayo at tayo ngayon ay tatanggap ng banal na hapunan. O purihin ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, salamat po, Panginoon, sapagkat tunay nga ang sinabi mo sa iyong salita. John 16:33. Alam mo, Panginoon, kung ano ang takbo ng aming mga buhay. Upang malubos ang kagalakan ninyo sa pakikipag-isa sa akin. Ang sabi mo, tandaan ninyo, sa mundong ito, walang hindi daraan ng pig-ati. Ang pinakamasarap, Panginoon, hindi kami nawalan ng pag-asa sapagkat sinabi mo. Subalit, tandahan ninyo ito, magpakatatag kayo sapagkat ang lahat ng ito ay napagtagumpayan ko na sa krus ng Kalbar. Lord, salamat. Tiniyak mo sa bawat isa sa amin ang tagumpay. Iyong ipinagkaloob. Yaman din, Panginoon, ng lahat ng ito ay ginawa mo na. Tulungan mo kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na increase our faith, O Lord, upang sa ganoon, ang lahat ng ito ay mapaglabanan namin at kakayanin namin. Tulungan mo po kami sa 2025 na bagong Kristiyano. Matatag, hindi talunan, hindi umaatras, kundi kami sumusunod sa lahat ng ninanais mo. Salamat po! Ang araw na ito, Panginoon, ay minulat mo sa amin kung paano namin daigin
ang anumang uri ng tukso. Kaya namin ito kung kasama ka namin, sapagkat ang sinabi mo, hindi mo kami iiwanan hanggang sa dulo ng mundo. Salamat po, Panginoon. Salamat sa oras na ito. Ayahan mo, Lord, sa mga first-timer na dumalo sa araw na ito, naging maliwanag sa kanila, Panginoon, kung sino ka at kung paano sila managumpay at magpatuloy sa kanilang mga buhay. Hindi aksidente na dinala mo sila rito, Panginoon, kundi pinaalam mo na mahal mo sila. At sila rin naman ay may karapatan sa buhay na walang hanggan. Panginoon, salamat po. Amin po, Panginoon, na alalahanin ang iyong ginawa sa krus. At sama-sama kaming tatanggap ng banal na ampunan sa oras na ito upang alalahanin ang iyong ginawa na pinagkaloob na tagumpay sa bawat iyong mga anak upang kami makapagpatuloy na mabuhay bilang isang Kristiyanong may kagalakan at kapayapaan sa aming puso. Purihin ka! Ikaw ang aming sinasamba, ikaw ang aming pinaparangalan, at ikaw ang aming tinataas sa aming mga buhay. At ikaw ang aming Panginoon at tagapagligtas. Kung aming dalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sige po, tayo po ngayon ay